Nakakaapekto daw ba ito sa mga gustong mag-apply papuntang Pulan? So, yung mga malawakang protesta na yan about sa illegal migration or refugees. What's up mga kagala? Isang informative vlog ang ating pag-uusapan dahil napakalaking issue nito simula pa nung nakaraang linggo about sa mga rally-rally, sa malawakang rally na nangyari sa Nakakaapekto daw ba ito sa mga gustong mag-apply papuntang Pulan? So, yung mga malawakang protesta na yan about sa illegal migration or refugees, hindi po yan makakaapekto. Ang sagot ko dyan, hindi po nakakaapekto ang malawakang protesta nila sa mga immigrant. Basta hindi ka illegal migration, wala pong problema. Yung higpitan na yan sa pagbibigay ng visa mga kagala is matagal na yan. 3 years ago pa, 4 years ago pa, naghigpit na ang pagbibigay ng visa dito sa Poland. Hindi yan about dun sa mga rally mga kagala. Yung napansin nyo, yung iba nating mga kababayan is 3 years to 2 years nang naghihintay ng visa appearance is wala pa rin nangyayari sa kanila. So, bago tayo magpatuloy mga kagala, may ipapakilala ko. Mga kagala, pinakikilala ko nga pala sa inyo ay ang massager natin. Kagala sa Pulan, sa isang OFW ay lagi tayong pagod, masakit ang katawan. Tapos kung nagdadrive ka ng malayo mga kagala, is pwede mo to siyang isaksak dito sa iyong kotse. So, tignan nyo mga kagala. So, meron siyang DC output, input. So, sasaksak mo siya rito at gagana na siya mga kagala. Kung saan natin sinasaksak ang ating mga gadget, electronic gadget, about lalong-lalo na yung mga ating mga charger dito sa ating sasakyan is pwede mo na siyang gamitin mga kagala. So, papakita ko sa inyo. Sasaksak mo lang siya rito sa ating saksakan ng ating cigarette or charger o amplifier is gagana na siya mga kagala at pipindutin natin yung switch yan mga kagala. So at saka napakasarap niya kung magdadrive ka ng malayo at pagod ka, medyo sumakit na yung likod mo sa pagdadrive, ilalagay mo lang siya dito sa likuran at comfortable naman siya, makakapag-drive siya ng maayos mga kagala. Gumagana siya sa 12 volt mga kagala. So kung sa bahay naman mga kagala is mayroon din siyang outlet para sa easy connection. Ito mga kagala. Kaya kung gusto mo ng ganito mga kagala at gusto mo ng 30% discount, nasa description box ang link. Order na mga kagala. Ayun nga mga kagala, sa dami ng nag-PM sa akin na kung nakakaapekto daw ba ito sa mga bagong apply na taga-Pulan. So, ang sagot ko dyan mga kagala, wala pong epekto ang mga rally na yan. Nakaapektuhan lang nito yung mga illegal migration mga kagala. Kahit panoorin natin yung rally na yan, tingnan natin ang sinasabi nila dyan yung mga refugees at saka illegal migration. Hindi po kasama yung mga legal migration. So, pero kung gusto nyo talaga mag-apply at pumunta sa ibang part ng Europe, may i-recommend ako sa yung agency. Hiring ngayon ng cook ng Slovenia mga kagala doon sa Peridot International Agency. So ipa-flash ko sa screen para kayo magpunta doon. So hindi ako connected sa agency na yung mga kagala, gusto ko lang kayong tulungan. So anyway, pero kung gusto niyo talaga ang Pulan, so maghanap kayo sa website ng BMW kasi ang Pulan mga kagala napaka-peaceful nito, tahimik, relax ang buhay dito mga kagala. Is wala kang iniindang traffic sa kalsada tuwing nagbabiyahe ka. So, may i-recommend ko pa rin ang Pulan. Hindi ko kayo pinipigilang pumunta rito kasi 100% pa rin ang trust ko di sa Pulan, napakaganda. Hindi katulad sa ibang part ng EU, like sa Paris. Sa sahod naman, panalo rin tayo mga kagala. Especially, katulad ko, mga skilled worker tayo. So, pasok pa rin yung ating sahod dito. Lalo na mababa ang cost of living ng Pulan.
kumpara sa ibang part ng Europe. Nandun ka nga sa ibang part ng Europe, mga kagala, euro ang sinasahod mo. Pero ang ginagastos mo rin doon, every time na mag-grocery ka, mga kagala, is euro din ang ginagamit mo. So equal lang, halos pareho lang, mga kagala. So walang nagbago. Kaya mas maganda pa rin dito, tahimik ang buhay, walang binabayarang bahay, sarili mo ang lahat ng galaw mo. Relax ka lang at hindi ka nagmamadali sa buhay, unlike sa Paris na nasaksihan ko nung pumunta ako doon. So sana natutunan nyo, mga kagala, na hindi tayo apektado, yung mga legal migration dito, legal workers, hindi apektado ng mga naganap na rally sa Poland. So wala rin naman akong naranasang discrimination katulad sa napanood kong ibang vlogger, kasi 5 years na ako dito, mga kagala. Minsan hindi ko pa naranasang ma-discriminate about, lalong-lalo na pag dumating ka sa hospital, hindi po tayo nadidiscriminate dito. Depende na lang yan sa paano ka mag-approach sa kanila. Siguro magiging masungit sila kung masungit ang dating mo, kasi pag tinanong nila, "Mówi po polsko?" Sasagutin mo agad, "Nie mówi po polsko, mówi angielski." So sasabihin mo, gagamit tayo ng translator para makipag-usap sa kanila. Mag-sorry ka agad, "Przepraszam, nie mówi po polski." So para maintindihan nila, mga kagala, kasi kung pipilit mo na alam mo na hindi sila nag-i-English, pipilitin mo pa rin silang kausapin ng English. So anong feeling mo nun, mga kagala? Siyempre susungit sa'yo yon. Kaya pagdating mo pa lang doon, mga kagala, sabihin mo na kung sino nag-i-English o tanungin mo na sila. Napakasimpleng basic Polish English language, doon lang gagamitin mo. Pag hindi pa rin nagkaintindihan, sabihin mo translator, mga kagala. Kasi kahit sino naman pag kinakausap ka ng ibang language, hindi mo naintindihan, so magiging ibang pakiramdam mo, feeling mo, anong sinasabi, di ba? Kaya ako, sa 5 years ko dito, mga kagala, hindi ko pa naranasang ma-discriminate, lalong-lalo na sa hospital, na sinasabi ng ibang vlogger. May napanood akong isang vlogger, mga kagala, na discriminate daw sila sa hospital. Hospital yan, mga kagala, huwag kang maniniwala dyan na i-discriminate ka. Baka pinipilit mong mag-English doon sa harapan ng nurse or ng reception sa hospital, kaya ka na-discriminate kasi nagalit sila sa'yo. So sabihin mo agad na hindi ka marunong mag-Polish. Pasensya na, sabi mo, "Przepraszam, nie mówi po polsko." So para hindi sila magalit sa'yo, sabihin mo na lang na mag-translator. So ganun lang, mga kagala. So sana naintindihan niyo yung konting paliwanag ko. Inuulit ko, hindi po tayo apektado ng malawakang rally nila about sa illegal migration lang po yun, at sa mga refugees. Yung mga legal migration, yung mga workers dito, hindi po apektado at wala pong discrimination dito sa Poland. Sana naintindihan niyo, mga kagala. So ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng, if you want to be successful, living a simple life. Okay, thank you so much, guys.